Okay, so once again, good morning everyone. Our topic for today is about PHP, of course. Lesson 2, comments, constant, and variables. So before we may proceed, I just want to start with the previous lesson. I just want to give you some important things that we discussed last time. So of course, we discussed about PHP, no? That is personal homepage. Then at present, tawag na natin hypertext preprocessor. Then, ano ba yung common uses ng PHP? Of course, it performs system functions. It can handle forms. It can add, delete, modify elements within your database through PHP. You can access cookies, no, for that. It can restrict users to access some pages of your website, and it can encrypt data. So again, to build a PHP, review lang po ito ha. We need to have a program editor or programming editor like Notepad or Notepad++. We need also to have an integrated development editor, yung programming editor, debugging, previewing, testing, file transfer protocol, project management, and others. Then of course, for us to run the code, kailangan natin ng browser. So most commonly used browser, Google Chrome, Internet Explorer, or yung Microsoft Edge na bago. Mozilla, Opera, and others. So again, diniscuss natin last time kung paano natin, ano yung mga pwede natin gamitin. Either SAMP, WAMP, no? So, saka LAMP. Tatlo yon, SAMP, WAMP, LAMP. Pag sinabi nating WAMP, Windows, Apache, MySQL, and PHP. Pag sinabi nating LAMP, Linux, Apache, MySQL, and PHP. Ang ginagamit natin ngayon ay SAMP, no? Windows platform. Yan po pag sinabing SAMP, cross-platform. Pwedeng pang Windows, pwedeng pang Linux. Okay? So again, na-discuss din natin last time. Huwag kalimutan, iraran dapat yung SAMP natin. Diba? Tapos, i-click natin yung Apache para mag-running siya at saka MySQL. Tapos pag nag-save ng file sa loob ng htdocs. So yun yung mga previous natin. Then ang file name .php. Tapos save as type all files or all content. Okay? Again, i-demonstrate na natin ulit yung paggawa ng PHP. So start tayo sa basic, no? I-share ko lang ulit yung screen ko, no, para dun sa pag-process. Okay. So again, ang gagawin lang natin, doon sa type here to search, i-type lang natin dyan yung SAMP. Or kaya naman, i-click nyo po yung pinaka-window button. Yan, isa lang. Tapos punta tayo ng pwedeng documents, no? Tapos puntahan natin yung local disk C. Yung SAMP na in-install natin, sabi ko mag-install kayo. Again, lahat ng file, pag nag-save sa htdoc, ito po yung htdoc. Pero para natin ma-execute yon, kailangan natin i-on yung SAMP control. Ito po nasa pinakababang side. I-double click natin yung SAMP control. Again, minsan hindi siya nagrarang kahit nakaklik na yung SAMP control kasi may conflict so, sa CCSI. So kailangan natin ma-close yung CCSI kung may conflict CSI. So na-double click ko na po siya. Dito sa right side, dito sa right side, ito po, nag-click na po yan. Nakikita natin dito ulit sa Apache natin, start yung Apache, MySQL start. So kailangan natin i-click yan para mag-run.
So, i-click natin yung Apache. Ayun, makikita nyo, bigla mag-yellow. Tapos, ayan, makikita nyo na siya, naka-stop na. Kanina start, di ba ngayon naka-stop na? Sabihin, running na siya. Then, yung may SQL, lalo na kung may database tayo. So, same po siya. Ayan, running na rin po siya kasi ang action niya stop na. Ibig sabihin, at present, running na siya. So, kapag na-run na natin yan, pwede natin i-minimize. Okay? So, syempre, para tayo makakreate ng code, punta tayo sa Notepad++. Ito yung last time natin. Okay? So, again, last meeting, na-discuss natin yung BG color, pwedeng gamitin. But before I forgot, we are allowed, again, ang HTML, nasa loob niya si PHP codes. Pero allowed din tayo na si PHP naman na nasa labas, si HTML ang nasa loob. Okay? So allowed po tayo doon. Actually, ang topic natin ngayon ay comments. Okay? Isa sa topic natin for today is about comments. But as what we have here, kung makikita ninyo, may comments na tayo dito. Okay? Ang ginagamit natin sa PHP kapag comments natin ay one line lang, ito kasi sa loob ng PHP, ano ngang nangyari dito, i-run natin, para makita ulit natin yung last time output natin. Anong file name natin? sample4.php. So, punta natin yung sample4.php. Dito ba tayo nag-save? Aha, I think sa ano tayo nag-save, Puntahan na lang natin yung local disk. Puntahan natin yung... Saan nagsisave nga ulit? Huwag kalimutan sa htdocs, So, htdoc. Tapos, webtech ang ano natin, So, ito yung sample4. Para i-run natin, double-click natin yan. Automatic niyang i-open yung ano natin. Ayan. So, punta tayo ng web browser. Sa web browser, type lang natin yung localhost / yung folder name webtech / spelling sample.php. Yan. Sorry, not found, sabi niya. Sample4. Tingnan ulit natin yung ating pinaka-file name. Sample4. Sorry. So, yun. Mahalaga yung file name. Kasi kung halimbawa, katulad ng sample lang ang dinagay natin, pero sample4 pala ang file name natin. O again, ito yung ating sample output doon sa sample4. Okay? So, ito yung code niya, di ba? So, sayan. So, again, kapag gusto natin palitan yan, gusto natin gawing yellow. Pero again, sabi ko dati, sa last sem natin, pwede nyo gamitin yung combination ng hexadecimal. Na value. So, nag-edit ako. So, syempre, sisave ko ulit. Pag na-open na natin, i-refresh nyo lang yan. So, naging yellow na siya. Now, balik tayo sa code. Okay, so sabi ko nga, ito yung sample comments, pag single line. So, bakit nga ba gumagamit ng comment? Siyempre, it is a very good habit to enter comment in your code. Because entering comment in code helps you to keep track of the area and later you can easily debug them. The browser ignores comment in HTML and HTML we enter comments with different tags as what we have here, dalawang forward slash ang gamit natin. Okay? So, pag halimbawa naman, ang comment natin ay marami na. Halimbawa, lagyan natin ito ng comment statement. Example. For sample.
Number 4. So ang ginagamit na natin, hindi na dalawang forward slash kapag naka two line or more. So ginagamit natin dyan yung forward slash, asterisk, tapos sa dulo, asterisk, forward slash. Yan ang gamit natin kapag 2 or more lines ang inyong comment statement. Okay? So again, 2 types yung comment statement natin. Yung kanina yung dalawang forward slash, tapos ito po na is forward slash, asterisk, tas asterisk forward slash kapag 2 or more ang ating lalagyan ng comments. Naglalagay tayo ng comments para pag halimbawa malaking program na ginagawa natin. So ngayon, alam natin, halimbawa, yung link ng yung connection ng database. Madaling hanapin. Nasaan nga ba yun? Meron akong comment dyan. So yun ang gamit natin ng comment statement. Now, proceed tayo sa variable. Okay? So, di ba, based sa topic natin kanina, meron tayong comments. Okay na tayo sa comments. Constant and variable. So, proceed tayo sa variables. So, gawa rin tayo ng bago. Simple naman, file nyo lang naman tayo. Now, sa variables, ginagamit natin ito para makapag-store ng data, katulad ng text, strings, numbers, at saka array. Ang variable sa PHP, dapat nag-i-start lagi siya sa $sign. Diba? At pwede kang mag-add ng equal sign para mag-assign ka ng value. Unlike doon sa mga C language sa Java, di ba kailangan pa natin ng float, int, di ba, string. Sa PHP direct na, lalagyan mo lang ng $sign. Okay? So, ano ba yung mga rules? Siyempre, kapag nagdideclare tayo ng variables, may mga rules yan. Katulad ng, a variable should start with a letter or underscore. So, pwedeng letter, pwedeng underscore. Ang variables also contain alphanumeric characters and underscore. So, pwedeng A to Z or 0 to 9 yung iyong variable. Anong dapat iwasan? Avoid spaces in variable names. But instead, pwede naman natin lagyan ng underscore. Halimbawa, ang variable natin, for example, ay cute underscore me. Yan. Hindi kasi pwedeng cute me. Bawal yon. Dapat may underscore. Okay? Halimbawa ay student underscore number. Ayan, pwede yan. Pero kung halimbawa ang ginawa natin student space number, hindi yan mababasa ni compiler. Or kaya naman, pwede naman ganito lang gawin ninyo. One word na lang. I-uppercase nyo na lang yung N. Pwede yan. Okay? Pero para mas ma-distinguish, pwede nyo naman lagyan ng underscore. Okay? Variables in PHP are case sensitive. Ha? So, ibig sabihin, kapag ginamit nyo dyan ay student number, halimbawa, uppercase yung S, saka uppercase yung number. Pag gagamitin nyo na siya sa main program, dapat ganito rin nyo rin siya gagamitin. Naka-uppercase yung S, naka-uppercase yung N. Dapat naka-lowercase yung simula sa T hanggang dito, tapos yung NUMBR. So, dapat siya naka-lowercase. Kung paano siya dineclare, ganun na ganun mo siya gagamitin sa main program. Kasi nga, ang PHP is a case-sensitive programming. Now, PHP variables are weakly typed. So, meaning they do not need to be assigned a type at the type. They are declared but it is determined by the value or the variable holds and the way in which it is used. Siyempre, ang common nating data type, di ba, meron tayong integer, ginagamit natin for whole number. Meron tayong double para sa mga real numbers or numbers with decimal. Meron tayong string. Yan, ginagamit natin for string or characters. Merong boolean. Yan, provides value of true or false. Siyempre, yung array, common na common, provides list of numbers at saka yung objects. No? Nagpro-provide naman siya ng instance of class. Now, so halimbawa gagawa na tayo ng PHP na mayroong variable. So question mark PHP. Yan lang naman yung opening tag natin sa PHP, di ba? Okay, less than question mark din PHP.
So halimbawa, ilalagay lang natin, my name is, tapos equal, syempre double quotation. Halimbawa, John Marco Balenya. Yan. So double quotation, semicolon. Huwag niyo kakalimutan yan. Tapos para mag-display yon, dapat tatawagin natin echo. Ayan ha, napakahalaga. Dapat gagamitin natin ay ano yung ano natin? My name is. O lagyan natin ng hello syempre. Hello, Mr. Tapos yung ating variable na ginamit kanina, no? Yung my name is. So lalagyan natin yan ng double quotation, semicolon. Syempre, huwag kalimutang i-end yung PHP, no? Yan. So, syempre, yung opening tag natin na PHP, yung ating variable na dineclare na my name is. Diba? Tapos, yung ating gustong ilagay na value. So, constant yan. Inalagay natin na ano siya, naka-equal siya. Din echo, sorry, nalimutan ko yung double quotation dito sa unahan nito. Yan. Hello. Tapos, Mr. That is yung ating variable. Ibig sabihin, kung ano man naka-constant dito, i-display niya lang. Okay? But don't forget the double quotation sa echo, double quotation sa closing, and semicolon. Siyempre, mag-save tayo sa htdoc. No? Save as. Hanapin natin yung drive C. Sa local disk tayo. Yan. Hanapin natin si SAM folder. Hanapin natin si htdoc. Hanapin natin yung folder na ginawa natin, WebTech. So, ano na to? Sample 5.php. Huwag kalimutan, save as type, normal text, dapat all types or all files. Then save lang natin. Yan. Tapos punta na tayo sa ating web browser. So itong sample 4, palitan na natin yung 4 ng 5. Then enter mo na. So ayan na po ang nag-display. Hello, Mr. John Marco Balenya. Okay? So ganun lang kasimpleng mag-declare ng variable, no? Kapag naka-constant siya. Okay? So halimbawa, ilang taon na ba si Marco? Magkamali ako, awayin ako ni Marco eh. Okay, so halimbawa, the same pa rin, lagyan lang natin ng additional variable, for example. This time, lagyan natin ng age. Halimbawa, 18. Marco 18. Tapos, yan, Doc. Tama yan, Doc. Tama ba? Tama? Echo, para may pumapalaga, you are, syempre yung ating pwedeng ganito. May double quotation yung dalawa. Tapos pwede nating gawin kapag siya po ay numbers, pwedeng ganito na lang. Igigitna kasi natin siya sa dalawang text. Kanina 'di ba? Hello tapos yung Mr. that natin, tapos ito tinawag natin sa dulo. Pero wala na tayong kasunod na text. Paano pagpapagitnaan natin ng text yung ating gustong i-display or tawagin? Lalagyan mo ng dot, tapos yung variable na ginamit, dot ulit. Tapos halimbawa, lalagyan mo pa ulit ng years old. Then semicolon.
Nakita niyo yung kaibahan na kasi igigitna ko, meron ako isisingit na variable, may isisingit ako na data from our variable declaration na naka-constant. So, nakita nyo rito, di ba nakalagay echo, double quotation, tapos dot, yung ating dollar sign na age, yung ating variable declaration, tapos double quotation ulit yung years old. Kasi nga po, pinagitnaan natin ng text yung ating variable. Kaya dot, variable dot. Ito naman kanina, di ba, wala naman siya, direkto na pagkatapos niya, wala nang susunod na text. Nakita nyo kaibahan ha? So, syempre, file save. Huwag na nating palitan lang natin. Tapos, ito pag nagawa natin, enter lang naman natin. Ayan. Hi, hello, Mr. John Marco Balenya. You are 18 years old. Now, syempre, bakit ganyan, Doc? Bakit ang pangit naman? Kasi di tayo naglagay ng pwedeng dito, bago mag-close, maglagay ako ng BR. Diba? O kaya naman, mag-separate ako ng BR. Echo, double quotation, BR. Double quotation, semicolon. Pwede rin yan. So yan, pag ganyan, dalawang space dapat yan. Kasi may BR na ako dito, ibig sabihin break, mayroon pa akong another line dito. So dapat pag in-run ko siya, dalawa space niya. Okay? So yan, pag may na-save ba natin? Basta may in-edit, huwag kalimutang mag-save. So na-save naman siya. So enter lang natin yan. Ayun. Napansin nyo dalawang space. Kasi nga may BR na tayo tapos may additional BR pa tayo. Okay? So yun yung gamit ni BR. Pwedeng direkta na sa inyong ginawang code. Pwedeng separate siya. So halimbawa, gusto nyo pang maraming space, marami pang ganyan lang nyo. O yan, file save nyo lang ulit. Yan, tapos balik ka dito. Yun, lumayo na yung 18 years old. Naintindihan po ba? Mas naintindihan ba ngayon? Hopefully, mas naintindihan na. Dinetailed ko na po yan. Kasi baka yung nakaraang SEM natin na mag-introduction ng PHP, medyo na nga pa kayo. Now, bago ko malimutan, yung variable scope po natin, nagdedetermine ng location from which the variable can be accessed. Meron tayong tinatawag na scope, yung super global, global at saka functions. Pag sinabi natin super global, the variables are predefined arrays like yung underscore, yung $_post and $_get. Ituturo ko yan later, no? They are accessible anywhere on the page. Pag sinabi natin global, the variables are visible throughout the script in which they are declared. Pag sinabing functions, variables in the function scope are called local variables, or local variables are local to the functions in which they are declared. So ano yung mga super global variables? Andyan yung get, post, cookie, files, nandyan yung env, yung environment, yung request, siyempre server at saka session. Okay, so yun yung mga super global variable declaration in PHP programming. Okay? So later on, ma-encounter nyo yan. Mga ganito yan, no? $get. Makikita nyo yan later on. Pero for the meantime, binibigyan ko lang kayo ng idea. Post. Yan. Yan yung mga sinasabi natin na super global variable. Mga $_cookie. Bakit nag-ano? So, yung mga ganyan. Tinatawag natin na super global variable. Now, ano naman yung constant? Okay? Pag sinabi natin constant, no, it is the name of an identifier for a simple value. Okay? In constant value, it cannot change during the execution. Constant nga no? Pag sinabing A is equal to 12, so A is equal to 12. Except palitan mo na A is equal to 18. Constant yon. Okay?
Again, it cannot change during the execution of the script. So by default, a constant is case sensitive by default. So by principle, constant identifiers are always uppercase. Okay? A constant name start with a letter or underscore. Okay? Followed by a number of letters, numbers, or underscore. And if you have defined a constant, no, it can never be changed or identified. Pag sinabing constant, never be changed or unidentified. No? And to retrieve the value of a constant, you have to simply specify its name. Unlike with variables, you do not need to have a constant with a dollar sign. No? And of course, you can also use the function constant, no? Yung constant, opening close parenthesis, to read constant values if you wish to obtain the constant name dynamically. So again, yung constant opening close parenthesis, as indicated by the name, this function will return the value of the constant. And this is useful when you want to retrieve value of a constant but you do not know its name. No? So example, it is stored a variable or returned by a functions. Okay? So halimbawa, mix is space constant open parenthesis tapos yung string name. String tapos halimbawa dollar sign name. Yun yung variable na ginamit. O kaya naman constant na open and close parenthesis. Okay? Again, para hindi malilito, no? Constant are like variables, no? Except that once it has a value, it cannot be changed. Ulitin ko ha. Ang constant, parang variables din naman siya. Ang kaibahan lang, hindi siya, once na na-declare natin yung value, hindi na siya nababago. Hindi na siya magbabago. Except palitan natin yung sa coding. Okay? Ang constant created using the defined functions open and close parenthesis, na? And by convention, all in uppercase letter. Kahit nakikita nyo ito nandito sa ano ko, desktop, get, post, lahat naka-uppercase, na? That is constant, no? Can be accessed anywhere on the page. Okay? So example, tayo para magkaintindihan tayo. Siyempre, magpapile niyo ulit ako. So example natin, sige, gawin natin HTML muna. Tapos syempre yung title. Halimbawa, example of a constant declaration. Close natin yung title. Okay, so right after ma-close yung title, syempre, pwede na tayo maglagay ng body dyan, no? Same na common na ginagawa natin. PHP sa loob ng HTML coding. Then, syempre, papasok na natin dyan yung opening tag ni PHP. Then, syempre, si echo. Paggamit ng bold, syempre, pwede naman dyan. Using define functions, i-close natin si bold. Lagyan natin ng space. Kaya maglalagay tayo ng BR. Then semicolon. Lagyan natin ng comment statement para ma-apply natin yung sinasabi natin na comment statement kanina kung paano ginagamit. Yan.
So, no need naman lagyan ng semicolon kapag comment statement siya. Yes. Tapos, syempre, ito na yung sinasabi ko kanina ng define. No? So, define. Bawa date. Comma. Double quotation. Din echo. Then question mark, yung pinaka-closing natin ng PHP. Tapos closing ng body, syempre. Closing na HTML. Okay? Review ko lang, okay? So, syempre, HTML, yung title, dapat tama spelling. Minsan yung tayo nagkakaproblema. Title closing, then body, then yung opening tag ng PHP, tapos echo, ito ang B para sa bold, ito using different, tapos closing ng B, then BR para bumaba. So, gumamit tayo ng comment statement. This is to assign the value to a date. So, ito yung sinasabi natin na ginagamit natin na constant, yung define, ano? So, sabihin, i-define natin na yung date ay naka-constant sa August 5, 1976. Tapos echo, so double quotation niya, syempre, my birthday is on, double quotation, comma, period dyan. Date, na? Then double close parenthesis na semicolon. Then, closing tag ng PHP, tapos closing tag ng body at closing tag ng PHP. HTML. So, file save as tayo. Dapat htdoc pa rin. So, sample 6. Dapat naka all types or all files. So, all types, save. Yan. So, makikita natin, nag-iba yung kulay nung ma-save natin. Ano? So, punta na tayo sa ating browser. So, palitan natin yung 5 ng 6. Then, press enter. Okay, line 11. May error daw sa line 11. So, tingnan natin. Ang line 11 ito. So, double quotation, double quotation, double quotation, double quotation. My birth date is on. Teka. Alam ko ha, i-troubleshoot natin ha. Cancel natin. Okay, so again, tama naman. Ito nga pong open parenthesis dito, kapartner niya. So hindi naman pwede mag-isa lang si open parenthesis na mayroon dito, tapos dito naman wala. So ibig sabihin, hindi natin kailangan si parenthesis. No? Okay, so file save lang natin yan. Minsan ganun, bakit tayo may... Dapat kasi pairing lagi yan, ano? Dapat pair. Okay, so enter mo lang. Ayan na siya. Okay? So bakit nasa baba siya? Kasi nga po ang ginawa natin na naglagay tayo ng BR. So minsan kahit hindi mo naman, wala namang error, tama naman yung ating ginawang coding, pero bakit may error? Yung katulad noon, may napindot pala akong close parenthesis dito na hindi na siya magra-run. Okay? So, tama? So ayan, kapag kinusat na natin yan August 5, except na baguhin natin, lagi ang magdi-display na yan, eto na lagi. Okay? Hindi na siya mababago kasi nga naka-constant. Pero pag gusto niyo pang dagdagan ng isang space, lagyan niyo lang ng BR. So, para magdalawa ng space. Ayun. So, nagdalawang space na siya. Yung may birthday ko, no, ang pangit magkadikit. Pwede naman space. Yan. Okay? So, next example tayo.
Ngayon, meron tayong tinatawag na variable functions. Okay? Pag sinabi nating variable functions, no? PHP provides built-in functions for checking the status of a variable. So, meron tayong tinatawag na iset, yung opening close parenthesis, mayroong unset, at mayroong empty. Yung iset, function to check if the variable exists, and this provide true or false value. While unset, yun po yung functions that removes the variables in memory. Din yung empty is a functions that check if the variable is empty or not. Okay? So another example tayo. Code ulit. Okay, so file nyo ulit. This time, PHP tayo, no? Hindi tayo gagamit ng ano. Muna na HTML. PHP tayo. Then, ang ating ano first name, no? Fname. Yung unang variable natin is equal to, gagamit na tayo ng ano ha, $sign ng post, no? So ito, pwedeng single quote if name, semicolon. Huwag kalimutan ha, kung dito lowercase yung fname, dapat fname din pag tinawag dito sa post ha. $sign age is equal to, pwede may space, pwede namang wala. Underscore po yan ha, post. Yan, ina-advise na agad kayo pagka tinatype nyo pa lang. Para di raw kayo maligaw. Then, yon, so post. Pag natin yung post, syempre yung age naman ang ilalagay natin. Ano? Kanina kasi age name. So age tayo. Tapos syempre yung closing tag natin, semicolon, huwag kakalimutan. Para lang sa pag-declare natin ng post at saka ng get sa ating PHP. Tapos ang variable for example natin, of course, $sign, this time ano naman, yung course natin. O kaya yung program enrolled natin. So yung sa equal sign, pwedeng may space, pwedeng wala. Okay, so pero ako maarte ako, no? Pero pwede naman na mayroon, pwedeng wala. $sign post. Tapos para hindi masyadong mahaba, sorry, kulang ng ano, oh. Yan. Pwede namang si course ulit. Yan. Okay? Tapos, i-close tag na natin yan ng PHP, no? I-enter natin yan. Tapos, closing tag ng PHP. As ngayon, sabi ko nga kanina, ang HTML, pwedeng nasa loob ni PHP, pwede namang vice versa. Si PHP nasa loob ni HTML. Okay? So, lagay tayo, HTML. Siyempre, body. So, HTML, tas body. Tapos, yung form action. Di ba, nung HTML natin, nag-form tayo. Form action. So, pwede tayong tumawag nung isang ano natin na ginawa natin example. Pero dapat kasi, meron na tayong na-create no. So, kung wala tayong na-create no, wala tayong tatawagin.
So halimbawa lang, no? Ang gamitin natin ay halimbawa, mayroon tayong form na ginawa sa example 4.php. As method is equal to post. Tapos yung table border natin, itinuro natin sa HTML, di ba? So dapat alam na natin to. Tapos yung TR para sa table row, tapos syempre yung TD para sa table definition. Closing tag ng TD. Fname, yung ginamit natin variable kanina. Value is equal to question mark PHP echo $sname. Ay, fname, sorry. Then, yung closing tag natin ng TR. Then, open na naman tayo ng panibago para sa ating age naman, no? Sa age naman na value. As TD. The same lang naman yan, no? Input type equals text name is equal to age, value is equal to PHP echo double quotation $sign age double quotation comma semicolon then question mark, no? Tapos gagawa ulit tayo ng isa. Ay, close muna natin yung TR. Sorry. Close muna natin yung TR, yung table row. Gawa pa tayo ng isa para naman sa address. Ay, name ba yung ginamit natin? This time para naman sa course, no? Palitan natin ang course. Course. Then closing ulit ng TR. Tapos open tayo ng another TR ng table row para naman sa call span. Yung laki, pinakalawak nung gusto natin paglagyan ng value. Halimbawa 2. Input type equals to submit. Value is equal to send.
Closing tag ng TD. Tapos closing tag ng TR. Close din natin yung table na inopen natin. Ito yung opening tag natin ng table, ano? So, ito yung closing tag. Close din natin yung form. Close natin yung body. I-close natin yung HTML. Okay, ito closing tag ng HTML. Then, pwede natin ulit mag-open ng PHP. No? Tapos, pwede ka mag-echo. Hello. Tapos, sinatawagin natin yung F-name natin, ano? You are $age years old and you are in your course is $course. Double quotation, double quotation, semicolon. Tapos end natin si PHP syempre. So, echo, hello, the name, plus period. You are, dahil sa age, years, old, and your course is, okay. Muna mga ano ko, no? Okay, so, this will be our code, no? So, ayan. So, again, nag-save na tayo, no? So, file save as lang natin ulit. Ayan, sample7.php. Pwede naman PHP, no? Pwede naman PHP, pero kaya naman i-all files mo na para safe. Wala namang problema. Yes mo lang. Okay? So, available na siya. Nagkaka-problem lang tayo dito. Halimbawa, magkakaroon tayo dito ng mga pag-iniral na natin, may mga ilang naka-display doon na incompatibility. Kasi nga, ayun, tulad na sinabi ko, mahalaga nating i-consider yung SAMP version, tapos nagra-run ba doon yung code na ginagamit natin. Pero pwede nating matanggal yun. Lalagyan natin ng mga iset na napakahabang code para matanggal natin yung ano natin. Ituturo ko din naman sa inyo later yon. Okay, so ayan, so week 7 yan. Enter lang natin. Ayan na siya. Yun yung magiging output na ginawa natin. Undefined F-name, SAMP web text, SAMP. Ito yung sinasabi ko kanina, no? Pero nagdi-display dito, no? So Marmelo Abante. Kunyari gagaya ko kay Marco, 18 years old. Joke lang. BSCS, send. Yan. So not found. Bakit not found? Kasi wala naman tayong ginawa na example for.php na doon papasok, doon pupunta dapat yung itinep natin na info para magdi-display siya dito. So next meeting gagawin natin 'yon, no? Automatic magdi-display dito yung ating pinost dito. Okay? But since di tayo nakagawa pa nung nung example number 4 based no sa given natin na to, di ba? So kaya ganoon na nag-display, wala pa. Pero ito yung tamang coding. Okay, so yun po yung coverage ng ating topic for this morning. So, magpo-post po ako ng sample activity ng first natin saka ng second gagawin niyo po send niyo sa akin. Tapos ipo-post ko rin po ito, huwag kayong mag-alala para
naman kung kailangan ninyo, di makikita natin. Okay? So, thank you very much and thank you for attending our class. So again, as what I did, no, talagang Taglish para kahit paano magkaintindihan tayo. And we do it step by step. So, ipopost ko ulit yung link nito kapag nagawa ko na, ano. So,